Bakit po ba mahalaga ang update ni Ganoong Austin Hilton para sa mga XRP holders? Kaya yan mga ka-crypto, may importanteng update po si Ginoong Austin Hilton sa market, lalo na kay XRP. Sa kanyang latest video ay sinabi po niya na ang digital asset space ay papunta sa major transition. Ilang taon na raw ng uncertainty ang bumabalot sa market at marami pong investors ang na-stress dahil sa mabagal na momentum. Base po sa kanyang karanasan sa kanyang channel sa pareho pong bull at saka bear cycles, kanyang napagtanto na ang sentiment ay kadalasang nagbabago kapag halos nawawalan na ng pasensya ang participants. Inaasahan po niya na ang susunod na phase ay mas favorable at maapektuhan nito sa XRP sa iba pang mga leading cryptos. At yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ang ating sunod po na ating katanungan ay ano nga ba ang papel ng institutional expansion sa galaw ni XRP? Yan, isa pong malaking bahagi ng analysis ni Ginoong Hilton dito ang pagtaas po ng institutional participation. Binanggit po niya ang mga financial giants tulad po ng Bank of America na nag-uutos sa kanilang account managers na mag-offer ng crypto exposure sa mga clients. Sinabi rin na may rekomendasyon na maglaan po ng porsyento ng managed wealth sa digital assets. Binanggit din po niya ang Charles Schwab na mag-i-introduce po ng crypto services sa early 2026 at ang Fidelity Leadership na nagpapatunay na sila ay may personal holdings ng Bitcoin at patuloy po sa digital asset products. Para po kay Ginoong Hilton dito, malinaw na ang environment ngayon ay ibang-iba. Yan, ibang-iba po ang kanyang klase kaysa sa dati. Kaya kung kailan po ilang mga institutions ay naglilimit sa crypto participation. Ngayon ay paano naman po nagbabago ang industry behavior sa digital assets? Yan, ayon po kay Ginoong Hilton ay kanya pong pinunto ang pagbabago sa industrial behavior na makikita po sa mga dati na restricted ngayon ay nagiging supportive na sa crypto. Ang mga bangko dati ay nagtatanggal ng mga clients na sangkot po sa crypto. Pero ngayon ay aktibo na pong sumusuporta ang mga ito. Kaya ang kanyang mensahe, pagbabago na. Yan, nagkakaroon na po ng pagbabago ang ecosystem. Mas proactive po ang mga institutions sa pag-adapt ng blockchain solutions at saka sa tokenization. Kaya sa kanyang pananaw, ang XRP Ledger ay makikinabang po sa ganitong trend habang lumalaki ang global adoption ng blockchain technology at lumilipat ang transactions sa established networks. Ito po ang mga pundasyon na maaaring magpataas ng utility at valuation ng XRP sa hinaharap. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng Clarity Act sa market? Yan, ayon po kay Ginoong Hilton, yan, binanggit po niya ang papel ng regulatory framework sa digital assets. Ayon po sa kanya, ang Clarity Act na inaasahang maaprubahan po ng Congress sa early 2026 ay magbibigay po ng regulatory certainty. Sa kanyang pananaw, ang clarity po sa batas ay magpapalakas sa investor confidence at magbibigay po ng proteksyon sa sektor. Ang proyektong ito ay bahagi po ng broader improvements na kanyang nakikita sa market. Kapag naaprubahan po ito, mas maraming participants ang papasok sa market at lalakas ang adoption rate. Ito ay positibong senyales para kay XRP at iba pang mga established projects. Ngayon ay paano po ba nakakaapekto ang investor sentiment at market volatility? Hindi po maikakaila na may kasamang volatility ang crypto market, pero para kay Ginoong Hilton, ang extended stagnation ay madalas na nagfa-follow
ng malalakas na upward movements. Binanggit po niya ang liquidity injections mula sa Federal Reserve at ang pagtigil ng quantitative tightening na nagbibigay po ng supportive backdrop sa market. Ayon po sa kanya, ang mga ganitong macro factors ay maaring tulungan sa XRP na makabuo ng momentum para sa susunod na rally. Kaya habang may short-term fluctuations, ang long-term perspective ay nananatiling promising. Ngayon ay bakit po ba nananatiling aktibo si Ginoong Hilton sa market? Ayon po mismo kay Ginoong Austin Hilton, ay nananatiling active po sa market. Siya po ay nananatiling active sa market at kamakailan po ay siya ay nag-increase pa ng kanyang sariling XRP holdings. Sapagkat para po sa kanya, hindi lang prediction ang mahalaga, kundi ang pagiging participative sa ecosystem. Pinapakita po nito na siya ay naniniwala sa growth potential na XRP at digital assets sa pangmatagalan. Ang kanyang approach ay kombinasyon po ng technical observation, sentiment reading at institutional developments. Sa kanyang pananaw, habang dumarami po ang global participation, tataas po ang adoption rate at makikita ang gradual increase sa valuations ng established cryptos tulad po ni XRP. Ngayon ay ano po ang long-term outlook para kay XRP at sa mga digital assets? Si Ginoong Hilton ay naniniwala na ang digital assets ay may malaking long-term opportunity. Kahit sa kasalukuyang market, ang global participation ay nasa early stages pa lamang. Habang dumarami po ang mga tao at institutions ang pumapasok sa market, mas tataas po ang demand at valuations. Si XRP ay nasa magandang posisyon dahil po sa institutional adoption, tokenization trends at saka regulatory clarity na paparating. Kaya para po kay Ginoong Hilton, hindi lang short-term gains ang dapat tingnan, kundi pati sustainable growth sa susunod na ilang taon. Ang market po ay nag-evolve at si XRP ay handa na po siya na sumabay sa bagong phase ng crypto adoption. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Para po sa mga XRP holders at investors, ang takeaway ni Ginoong Hilton ay malinaw. Manatili pong alerto, maingat sa risk management at basahin ang market signals. Kahit may volatility, ang fundamentals po ni XRP, institutional expansion at regulatory clarity ay nagpo-provide or nagbibigay po ng long-term bullish outlook. Mahalaga po ang informed participation kaysa speculation lamang. Ang susunod po na market phase ay malapit na at ang mga handa sa structured growth approach ay maaari pong makinabang ng malaki. Sa kanyang pananaw, ang digital assets ay patuloy po na magbibigay ng significant opportunities habang lumalaki ang global adoption. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.